Kung titignan natin ang market ngayon, ang presyo ni XRP ay patuloy na nagiging paksa ng mga usapan. Marami ang nagtatanong, bakit tila napakabagal ng pag-angat nito kumpara sa ibang speculative tokens? Bakit sa kabila ng napakaraming balita, partnerships at institutional adoption ay nananatili pa rin ito sa kasalukuyang valuation? Sa wakas, ang Ripple mismo ay nagbigay ng isang napakalinaw at direktang sagot. Sa isa pong kamakailang pahayag ng Senior Vice President ng Customer Success sa Ripple ay hinarap niya ng direkta ang isyong ito. Ngayon, ang kanyang paliwanag ay nagpapakita ng isang malaking katotohanan na mabilis na nami-miss ng mga panandaliang traders. Si XRP ay hindi po dinisenyo para sa short-term high. Ito ay binuo bilang isang dambuhalang infrastructure para sa isang global financial system na kasalukuyan pa lamang nabubuo sa background. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng pahayag na ito upang maunawaan po natin ang tunay na laro ng Ripple. At simulan po natin ang pagtingin ng Ripple sa kasalukuyang presyo. Ayan, magsimula po tayo sa pinaka-controversial na bahagi ng pahayag. Ang Senior Vice President po ng Ripple ay naging napaka-rektang mabilis sa pagsasabing ang pananaw ng kumpanya ay maganda at angkop ang kasalukuyang presyo ni XRP. Para po sa isang retail investor na naghahanap ng mabilisang yaman, ang salitang maganda ang kasalukuyang presyo ay maaring maging sanhi ng pagkadismaya. Ayan. Sabi rito, our view is that XRP is actually a good price, the speaker said. Ngunit sa mata ng mga institution, ang kasalukuyang valuation ay tugma sa kung nasaan ang teknolohiya at ang aktwal na antas ng adoption sa kasalukuyang panahong ito, ngayong pong taong 2026. Binigyang diin sa payag na kailangang ihiwalay si XRP mula sa speculative assets na wala pong tunay na utility. Si XRP ay tinawag na isang currency na isang long-term play. Ayan, isa pong long-term play. Highlight lamang po natin. Ayan, ang long-term play para po sa hinaharap ng global transaction space. Ang kumpanya ay hindi po naghahabol ng mga panandaliang green candles o artificial pumps na dulot ng ingay sa social media. Sila ay abala sa pagpapatakbo at pagbuo ng pagbabago sa kung paano po gumagalaw ang pera sa buong mundo. Sa aking opinyon, ang pahayag na ito ay isa pong napakalakas na reality check para sa ating lahat. Ipinapakita nito na ang Ripple ay hindi po kumikilos bilang isang marketing firm na gustong itulak ang presyo ng kanilang token para sa panandaliang benepisyo. Sila ay kumikilos bilang isang core infrastructure company katulad po ng mga nagtayo ng mga release ng tren o mga kable ng internet noong unang panahon. Upang mas madali po nating maunawaan, isipin nating mabuti ang pagpapatayo ng isang dambuhalang global airport. Kung ikaw ang nagtatayo ng airport na ito, hindi ka magpupokus sa kung gaano karaming tao ang bumibisita sa construction site sa unang linggo o kung magkano ang kinikita ng mga maliliit na tindahan sa labas nito habang ginagawa pa lang ang runway. Ang focus mo ay tiyakin na ang semento ay matibay, ang control tower ay gumagana ng walang sablay, at ang mga riles ng eroplano ay kayang tumanggap ng libo-libong flights mula po sa iba't ibang bansa sa hinaharap. Ang kasalukuyang presyo po ng XRP ay parang yugto ng construction ng airport na ito. Stable ito
dahil ang mga pundasyon ay inilalatag pa lamang. Ang halaga ng buong project ay makikita lamang kapag ang mga dambuhalang commercial airlines at mga international flights ay sabay-sabay nang lumapag dito. Kaya naman ang pagiging mabagal ay hindi kahinaan. Ito ay patunay na ang system ay sumasailalim sa masusing pagsubok ng mga tradisyonal na institution ng finance. Dito naman po tayo sa payments bilang pundasyon ng blockchain. Ayan. Ipinaliwanag din ng executive ng Ripple na ang sektor ng payments o pagbabayad ang pinakapundasyon ng lahat ng bagay na mangyayari sa teknolohiya ng blockchain. May isang lumang pananaw na ang blockchain ay para lamang sa smart contracts, NFTs, o decentralized applications. Ngunit para sa Ripple, kung hindi mo maaayos ang pinaka-fundamental na problema ng tao, ang pagpapadala ng halaga o value mula point A patungong point B ng mabilis at mura, hindi kailanman maaabot ng blockchain ang buong potential nito. Ang pagbabago ng panandaliang sistema ng pagbabayad ay tinatawag na isang napakalaking bagay at isang tunay na transformation. Ang kasalukuyang sistema na ginagamit ng mga malalaking bangko tulad po ng SWIFT network ay luma na, mabagal at may mataas na bayarin dahil sa mga correspondent banks. Naniniwala po ang Ripple na kapag tuluyan na nilang nakuha at nasiguro ang market na ito gamit po ang XRP Ledger, ang halaga o value ng XRP ay kusang susunod at magpapakita ng tagumpay na iyon sa paglipas ng panahon. Sa aking opinyon, napakatindi po ng logic sa likod nito. Kung titignan natin ang kasaysayan ng teknolohiya, ang mga kumpanyang nagtagumpay sa pangmatagalang panahon ay ang mga kumpanyang umayos sa pinaka-basic na pangangailangan ng lipunan. Ang internet ay nagtagumpay dahil inayos nito ang komunikasyon. Ang Amazon ay nagtagumpay dahil inayos nito ang distribution ng mga produkto. Ang Ripple naman ay nakatutok sa pag-aayos ng pinaka-liquid at pinakamahalagang aspeto ng mundo. At yan po ay ang paggalaw ng pera. Ang dahilan kung bakit mabagal ang paggalaw ng presyo ay dahil ang pagpapalit ng lumang sistema ng finance ay hindi parang pagpapalit ng software sa isang cellphone na matatapos sa loob ng isang oras. Nangangailangan po ito ng mga bagong regulasyon, legal na kasunduan at higit po sa lahat, pagtitiwala sa mga konserbatibong central banks. Ang utility na dala ni XRP sa pagbibigay ng on-demand liquidity ay ang tunay na makina na magpapatakbo sa presyo nito sa hinaharap. Kapag ang utility na ito ay naging standard na sa industriya, hindi na natin kailangan ang retail hype para itulak ang presyo paitaas. Ang aktual na transaction na nagaganap bawat segundo ang mismong lalamon sa supply ng XRP na magiging sanhi ng organic at permanenteng pag-angat ng halaga nito. Pag-usapan naman po natin ang long-term growth at ang utility-driven expectation. Ang pananaw ng kumpanya pagdating sa presyo sa hinaharap ay naging napakalinaw. Naniniwala po ang Ripple na si XRP ay lalago ng malusog at may katatagan sa pangmatagalang panahon bilang direktang resulta ng infrastructure na kanilang itinataas ngayon. Ang paglagong ito ay magbubuhat sa totoong paggamit sa totoong mundo at hindi mula sa mga haka-haka o manipulasyon sa trading floor. Ang posisyong ito ay pinalakas pa ng mga naunang pahayag ng CEO Ripple na si Brad Garlinghouse dito. Ayan, highlight lang natin saglit. Palagi po niyang tinutukoy sa XRP bilang isang North Star. Ayan, North Star o ang gabay po na between
ng buong strategy ng Ripple. Ang terminong ito ay nagpapadala ng isang napakalinaw na signal. Walang pag-aalinlangan sa loob ng organisasyon. Ayan, ang signal. Sa XRP ay hindi isang side project o isang pansamantalang tool na pwede po nilang palitan anumang oras. Ito po ang pinakapuso ng buong plano ng kumpanya at ang buong lakas ng kanilang corporate network ay nakalaan dito. Sa aking opinion, upang mas palawakin pa natin ang pag-unawa sa aspetong ito, gumamit po tayo ng isa pang konkretong halimbawa. At yan po ay ang pagtatayo ng isang dambuhalang hydroelectric dam. Kapag nagtayo ka ng isang dam para sa kuryente, ang unang ilang taon ay gugugulin po sa pagharang sa malaking agos ng tubig, pagpapatigas ng mga pader na gawa sa makapal na semento, at pagkakabit ng mga dambuhalang turbine sa ilalim ng lupa. Sa panahong ito, ang mga tao sa paligid ay maaring magreklamo at magsayang ng oras sa pagsasabing, bakit walang kuryenteng lumalabas? Bakit nakaimbak lang ang tubig at walang galaw? Ang hindi nila nakikita ay ang presyo at ang volume ng tubig na dahang-dahang napupuno sa likod ng dam. Sandaling matapos po ang construction at buksan ang mga tarangkahan, ang puwersa po ng tubig ay magpapatakbo sa mga turbine na magbibigay ng kuryente sa milyong-milyong kabahayan ng tuloy-tuloy sa loob ng susunod na 50 taon. Sa XRP ay eksaktong ganyan sa ngayon. Ang Ripple ay abala sa pagbuo ng mga pader ng dam sa pamamagitan ng kanilang mga acquisitions, banking corridors at regulasyon. Ang tubig na naiipon po sa likod nito ay ang institutional liquidity. Sa oras na maging fully operational ang network, ang pagdaloy ng halaga ay magiging tuloy-tuloy, matatag at malusog. Ito ang kahulugan ng healthy long-term growth na binabanggit ng Ripple, kung saan ay isang lakas na hindi po basta-basta mapipigilan ng kahit anong market crush dahil ito ay pinapatakbo ng tunay na pangangailangan ng komersyo or commercial. Yan, pag-usapan naman po natin ang kumpanyang naglalaro ng long game. Ayan, a company playing the long game. Paulit-ulit po na ipinahayag ng Ripple na narito na po sila para sa long game. Yan, ang kumpanya ay nagpahayag ng labis na kasiyahan sa naging performance at katatagan ni XRP sa nakalipas na mga taon sa kabila ng mga matitinding pagsubok. Kabilang ang mga legal na laban at ang pabago-bagong lagay ng crypto market. Sila po ay patuloy na nagtatayo ng mga pundasyon na naniniwalang magiging susi sa malawakang adoption at sa huli sa pag-angat ng presyo ng asset. Ang mensahe po mula sa Ripple ay nagbabago at may mataas po na consistent. Ayan. Idinidikit nila ang halaga ng token ng direkta sa paglago ng isang global payments network na sila mismo ang aktwal na nagtatayo. Kung ang pananaw na ito ay magiging katotohanan sa mga susunod na taon, dito po mapatutunayan kung ang tiwala ng Ripple kay XRP ay ganap na makatwiran. Sa aking opinyon, kung susuriin po natin ang takbo ng buong industriya ngayon pong taong 2026, makikita natin na ang diskarte ng Ripple ang pinakaligtas at pinakamatalinong paraan para sa isang digital asset. Karamihan sa mga tokens na nakikita natin sa market ay nabubuhay lamang sa artificial liquidity at pansamantalang kasikatan. Kapag nawala po ang interest ng mga retail traders, ang mga tokens na iyon ay tuluyang namamatay dahil walang gumagamit sa kanila sa totoong buhay. Ang Ripple ay pumili ng isang mahirap ngunit permanenteng landas, ang pagbuo ng isang alternatibong network para sa
global finance ay nangangailangan ng pasensya na wala sa karaniwang day trader. Ang katatagan po ni XRP sa nakalipas na mga taon ay patunay na mayroong floor o matibay na suporta na nagmumula sa mga aktwal na institusyong gumagamit nito para sa settlement. Bilang mga investors, ang tanong na dapat po nating sagutin sa ating mga sarili ay tugma ba ang ating time horizon sa time horizon ng Ripple? Kung ang hinahanap mo ay isang asset na magbibigay ng mabilisang return sa loob ng ilang araw, maring hindi si XRP ang para sa iyo. Ngunit kung ang layunin mo ay maging bahagi ng susunod na standard ng global finance para sa susunod na dekada, ang pagiging mabagal ni XRP sa kasalukuyan ay ang iyong pinakamalaking pagkakataon para makaposisyon bago ang tuluyang pagbubukas o pagbukas ng mga pintuan ng institutional flow. Ang roadmap ay malinaw, ang pamunuan ay tapat at ang direksyon ay hindi po nagbabago. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang misteryo po sa likod ng mabagal na galaw ni XRP ay hindi na po isang misteryo. Ito ay isa pong diskarte. Ang mga pahayag mula po sa Senior Vice President ng Customer Success at ang pagkakahanay nito sa direksyon ni Brad Garlinghouse ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi po nakikipagpaligsahan sa mga speculative tokens. Sila po ay naglalatag ng mga kable para sa Internet of Value. Ang pag-unawa na ang pagbabayad or payment ang pinakapundasyon ng blockchain ang susi upang makita natin ang malaking larawan. Ang kasalukuyang presyo ay itinuturing na maganda at angkop para sa yugto ng pagtatayo na kinalalagyan natin ngayon. Ang paglago ni XRP sa hinaharap ay hindi ibabase sa ingay kundi sa dami ng transaction dumadaloy sa network nito araw-araw. Kaya manatili po tayong disiplinado, palaging mag-focus sa tunay na utility ng asset at huwag hayaang maging sanhi ng kalituhan ang panandaliang katahimikan ng market. Ang tunay po na halaga na ay nangangailangan ng panahon upang maitayo ng tama at matibay. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong pasalamat sa panunood at kita na lamang po tayo sa sunod na balita.